Since opening collab, kapamilya stars na gusto niyo makakollab in the near future? Dami. Kuwari sina Miss Joy, sina ano? I wanna work with Miss Jody Santa Maria. Why? I'm a fan of her series kasi po, tapos napanood ko yung Unbreak My Heart. Since yun yung first collaboration. So sabi ko, paano kaya? Tapos ang intriguing ng storyline. Tapos napapanood ko, ang galing niya talagang umarte. Parang iba talaga yung Jody Santa Maria. Brilliant actress. Opo, super. And ano po kasi, naging kaklase siya ng mom ko before. So may ganung ano? Yeah, sorry. tapos kunikwento nga niya na si Miss Jody daw, talagang mataas talaga yung grades, talagang matalino daw talaga. Hindi natin alam yun. Yeah, matalino daw talaga si Miss Jody. So sabi ko, sana maka-work ko siya eventually. I-claim natin yan. Ikaw? I think si Sir Coco Martin. Yan. Coco. Parang gusto ko siya makasama kasi magaling po siyang umarte and talagang ano siya sa action. Gusto ko rin matry yun with him po. Primetime King. Oh my God, grabe. Iba talaga eh. Oo. Ayan, diba? May artista ba kayo na na-starstruck kayo? Ako, starstruck. Recently po nung MMFF, I saw Nadine Lustre. Yeah, in red gown. Yeah, sobrang sabi ko, wow! Since first time ko po kasi siyang makita in person. JD Days pa lang. I was a fan. Sabi ko, ang ganda niya. Si President. President Nadine, di ba? So nung nakita ko siya, si President. Kung sana nagtabi kayo para Christmas talaga, red and green. Pero ang ganda niya, sobrang na-starstruck ako. Na tinititigan ko lang talaga siya. I saw your outfit din. Parang you look amazing din naman. Thank you po. Sino ba? Si Bossy. Hindi. Si Andrew E. Kasi before pa sa Bicol talaga, idol ko. Before ako mag-artista, pinapanood ko yung mga movie niya. So, nag-guest siya, diba? One time, nag-guest siya sa AOS. Talagang kinulit kasi yung namin, si Kuya Virna. Sabi ko, ako na mag-interview sa kanya. Sabi niya, habang ini-interview ko siya, nawala ako sa sarili ko kasi nakatulala lang ako ng gano'n. Next question. Really? Promise. Hindi natin alam yun. As in, talagang idol ko si Andrew even hanggang ngayon. Kaya nung na-meet ko siya, talagang, kumbaga, yun yung nasabi ko na sobrang na-starstruck talaga ako. Kasi kumapal yung mukha ko, sabi ko, dali na Kuya Vir, ako na mag-interview sa kanya kahit doon lang sa backstage. Wow, nung bata ka talaga wow, di natin alam. Since P-pop is very rising right now, di ba? Parang yung Niebe, yung SB19, grabe din talaga impact noon. Kamusta yung interaction niyo with them? SB po. Ang babait nila. Super humble. Kasi ako po, syempre alam ko, SB19, the kings of P-pop. So ako na yung nahihiya na gano'n. Pero surprisingly po nung Green Bones, I mean hindi naman surprisingly since yun talaga yung kalat about them, that they're really humble, they're really nice. Even sa AOS, pag nag-guest. Parang laking AOS na rin sila. Yes, super. So nung Green Bones, nagulat po ako, sabi ni Stella, congrats! Sabi ko, sabi ko, sobrang kilig, no? New Year countdown, di ba nakaupo tayo dun sa backstage. Tapos talagang nagbabaw sila sa lahat ng mga artist. As in talagang actually may kwento po ako. Di ba lagi ko itong kinakwento nung yung first time ko dito sa GMA after ng Starstruck. Na-meet ko sila, nag-guest sila sa Studio 7. Tapos dun pa lang talaga. Hindi pa phenomenal, super. Sabi ko talaga, bilib na bilib kami buong artist sa kanila. OG fan siya hindi pa sila sikat noon. Parang bago lang din po ako sa GMA noon. Talagang nag-perform sila doon. Yan, buong artist po sa GMA noon sa Studio 7. Talagang napabilib sa kanila kasi sila unang-una noon eh. Tapos ang babait nila. Tapos sabi ni Kuya Garrett, sabi namin, sisikat yan. Look. Tapos nung pandemic, grabe, nagkatotoo talaga. Di ba? Ay nako, grabe din talaga. Hindi din natin alam na 18 din pala itong si Allen, di ba? Grabe yun. 2019, bago mag-pandemic. Tapos nag-perform sila. Galing. At meron silang bagong album, so abangan natin yun. Mga kapuso, simula at wakas. Ayan. Pero before that, syempre, invite natin ang mga kapuso natin to watch Prinsesa ng City Jail. Yan, mga kapuso, iniimbitahan po namin kayo na manood ng Prinsesa ng City Jail. Ngayon, January 13 na po yan. Mondays to Friday and 3:20 p.m. po yan. Tutukan niyo po yung mga kapuso and maraming salamat po. And Team Jolly, thank you! May konti pang pagkakapareho. Wala, iniisip ko, ang layo ko sa character ko dito sa totoong buhay.
Ano po kasi, nung binigay po sa akin itong show na to, talagang una, inano po namin ni Sophie na hilarious sa mga ginawa namin before. Kasi talagang, before po, more cute lang talaga. And dito po biglang nagulat kami na, ako actually nagulat po ako na talagang binigyan ako ng heavy drama. So, nagpapatak ako para kasi as a swimmer, kailangan medyo fit tayo dito. And the way yung galaw ko, talagang tinulungan ako ng direct para may iba yun. And na-excite po ako na mapanood ito ng mga kapuso natin kasi ibang-iba siya sa mga ginawa ko before. Hindi ka ba nakarelate dun sa part na parang sobrang in love ka rin sa character ni Sophia? Parang yun, nakarelate mo ako doon. Ay, follow up ko na rin yan. Pwede bang sabihin, Allen, na si Sophia ang prinseso ng puso mo? Parang hindi na po kailangan tanongin yun. Mas maganda kasing marinig galing sa'yo, yung gusto ng fans. Siyempre po, 100%. Siya lang. Ah, talaga? So, in a relationship na kayo talaga? Hindi ko po, pero alam mo kung gusto ko siya. Ah, okay. Ang harap-harapan din. Ikaw naman, Sophia, doon muna sa first question, bago mo sagutin yung harap-harapang panliligaw. Ano na po, hindi ko bigla. Opo, actually, nakarelate ako kay Princess kasi unang-una po, in terms of her relationship with her tatay Dago, ganyan din po kasi ako kay mommy. Like, I'd be willing to do anything for her. Tapos, pangalawa, yung the way she sings, naniniwala siya na lahat may mabutihan, laging may paraan, laging may solusyon. So, doon po ako nakaka-relate kay Princess. And reaction sa mga sinabi. And anong feeling mo pag sa age ko ngayon, meron guy na sobrang proud na nagsasabi kung gaano kanya kagusto and siya na ikaw talaga yung prinsesa ng puso niya at wala nang iba. And naniniwala ka ba doon in the first place? Bakit ang dami nagnara? Wala, nabulol na. Nagbibito. Nakakakilig. Siyempre, alam niyo po yung masarap sa puso. Wow! Never, no jokes. Uy! Hala? Uy, sumagot kayo ng mga... Easy! Pinagpawisan tuloy ako. Kaya, Alam mo, parang pinisikalan kayong dalawa. Papak naman natin yung kilig ko ngayon. Hindi, pero kidding aside, syempre po, masaya and masarap talaga sa pakiramdam, sa puso na may tao nandyan para alagaan ka. Alam mo na may taong nandyan lagi para makinig sa'yo, supportahan ka, especially sa work, dahil magkasama kami kapag makapagod, andyan siya para iabot yung water ko, yung pakainin ako. Minsan masaway ako sa work. Meron po akong ugali na kapag tuloy-tuloy, hindi ako kumakain. Pero hindi ko makakain, nag-agad siya sa akin. So, syempre, thankful ako na sobrang genuine na care niya, pati kay Mari. Super blessed, kakalin. So, feel mo naman yung sinasabi niya kanina. Ikaw lang talaga. And Opo. hanggang kailan siya pwede maghintay? May pressure yung tayo. Yung parents po. Ah, okay. So, depende sa parents kung kailan Opo, pwede. syempre, parents. Saan ang parents mo? Andiyan. Hindi, meron bang ganito, Alan, willing ka ba talaga na maghintay? Magbabata pa kayo pero nakakabilib kasi yung mga teenager na ngayon pala nagsasabi na gusto nila isang tao tapos willing silang maghintay. Ako po, willing po ako. Anytime ako, sabihin eh. Pag sabihin na pwede na gay po ako. Ah, talaga? Ayaw na maging na. Siyempre, paano ka ba manligaw? Paano ba niya nararamdaman na naliligaw ka talaga? Hindi, ano po kasi, pag ako po kasi